Bless the Lord, all my soul. Totoo naman po yun, talagang kailangan nating purihin ang ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Praise God. So sa tema po na ating pong pinag-aaralan, ngayon pong buwan ay yung tinatawag na Christ's authority is the answer, standing as one church. So ako po ay natutuwa dahil nung Tuesday po, kami po ay may Bible study dito. Kayo po, inaanyayahan ko po kayo kung meron pong mga gawain, daluhan niyo po. At napakainam po na tayo po ay sabay-sabay na lumalago sa ating pong Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, walang maiiwan kahit isa sa atin. Even yung mga mahal sa atin, mahal-mahal natin sa buhay, pwede natin sabihin sa Panginoon, Lord, isali mo yung aming mga mahal sa buhay na makasama namin sa panambahan. Di po ba? Igiliw na giliw ang Panginoon kapag naririnig niya yung ating pong mga tinig. At sa ating pong pag-aaralan ngayon, at ako po ay natutuwa, Tuesday nang ako po ay, kami po ay may Bible study rito. Meron po akong tanong sa Lord. Nung umaga pong malapit na akong magising, agad niya itong sinagot. Di po ba sabi ng Lord, Jeremiah 33 verse 3, Call unto me, and I will answer thee. So, tuwan-tuwa po ako sa Panginoon. Sabi niya sa akin, may nakita po akong letter na connected. Nakahang siya. Sabi ko, connected. Ano kaya yun? Ade, binubulay-bulay ko siya sa isip ko. Hanggang dumating yung verse na Romans chapter 8, verse 6. Sabi ko, ano naman kaya yung Romans chapter 8, verse 6? Di ko kasi kabisado yun at di ako pamilyar. Sabi niya, sa letter B, sino man nagsisikap sa espiritual, patuloy na aani ng kapayapaan at buhay. At ang kabaliktaran po doon, kung sino yung naghahanap ng physical, aani ng kasawian at kamatayan. So, sabi ko, Lord, ang galing naman. Eto na. Sabi ko, Lord, ano na bang date ngayon? Bala ko pong bitiwan yung aking devotion dahil bubuklatin ko yung kalendaryo. Kung ano na bang date, meron pa bang isang linggo? Sabi ko, Lord, hindi yata ako makakaturo ngayon ng ano eh. Yung iba po, kinatatakutan yung pag-exhort, Ako po during that time, sabi ko, Lord, nag-isimula po ako mag-devotion ng 10 o'clock. Natapos po ako ng 4:05 p.m. Sabi ko, Lord, wala namang midweek ngayon, Merkulis eh. Wala pong revival. Sabi ko, magdodwell ako sa presensya ng Panginoon. At ako'y inalaw ng Lord. So, tuwan-tuwa po ako, sabi niya sa akin, connected. Sabi ko, ano kaya connected na yan? Saan ko kaya gagamitin yan? Di bale, aaralin ko na lang. Kahit hindi ako makapagturo this month, okay lang. At least nakababad ako sa presensya ng Panginoon. At ako po tuwan-tuwa, 4:05, nag-message si Pastora Elna. Sabi niya, pwede kang magturo. So happen, nag-reply ako sa kanya, hindi naman niya na-receive. So praise the Lord, naaral ko na yon. Sabi ko, Lord, connected? Ano ba yun? Sabi ko ganyan sa kanya. After nun, nung dumating po yung teaching, sabi ng Lord, siya po yung nagbigay ng title niyan. Ang totoo po ng title nung una, Power of the Holy Spirit, di po ba? Sabi niya, lagyan mo, connected to the power of the Holy Spirit that make us one. Nung binabasa ko po siya, Power of the Holy Spirit, sabi ko, parang may kulang. Sabi niya, lagyan mo ng connected. Sabi ko, connected. Connect kami. Sabi niya sa akin, explain niya sa akin. Kagaya ng isang kalan, kapag ikaw ay nagluluto, kung wala yung gasol, gagana ba yan? O kung may gasol ba hanggang hindi mo siya sinuswitch, sa palagay mo, makakaluto ka, di mo naman binubuksan. So, hindi pwede, di ba? So, sabi niya, ano pa? Kagaya ng isang sasakyan, kahit paandarin mo yan ang paandarin kung wala namang gasolina, aandar ba yan? Sabi ko, oo nga, Isa pa, sabi niya, ano yung kasalukuyan ngayon? Cellphone. Kung iyan daw dead bat, gagana ba yan kahit meron kang load? O kung meron ka namang battery at full charge ka, wala ka namang load. Gagana ba yan? Hindi pa rin, di ba? Tapos naalala ko yung sabi ni Pastor Joey. Sabi niya sa isang architect, itayo mo nga ako ng bahay na walang materyales. Paano magkukunik yung mga bakal na yun? Hindi mabubuo, di ba? So sabi ng Panginoon, ganyan din
ang aking mga anak kapag hindi nakakonect sa akin, walang magaganap na pagkakaisa. So ngayon pong umaga ay tayo po ay napakapalad at binibigyan ko na po kayo ng idea ngayon. Lahat po tayo dito ay mananampalataya. Amen po ba? At nananampalataya po ako't naniniwala na mayroong salita ang Lord sa inyong puso. Meron po ba? Mula po sa pagkaupo nyo ngayon, bulay-bulayin nyo na yan yung inyong mga salita ng Lord na nasa inyong mga puso. At iyan po ay bibigyan ng manifestation ng ating pong Panginoon mamaya. Kaya po mula ngayon, mag-isip-isip na kayo. Halongkatin nyo na sa utak nyo yung mga salita ng ating pong Panginoon. Ako po ay natutuwa, hindi po para ipagyabang. Sa haba po ng oras na akin pong inuubos at ginugugol sa pananalangin, kasama na po kayo dun lahat. At kasama pati ang inyong mga mahal sa buhay. Sabi ko, kaysa ubusin ko naman sa pagtatrabaho yung aking lakas, mapapagod lang ako. Aday, ubusin ko sa presensya ng Panginoon. Malaki ang pakinabang ko buong maghapon. Amen po ba? Dapat pinipili natin yung mas mahalaga sa lahat. Walang iba yung pakikipag-konekta sa kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesus. Napaka-powerful po yan. So yung pong mga salita ng Lord na nasa inyo pong puso, mamaya po, igayak nyo po yan at hihanda nyong iparinig yan sa Panginoon. At mula araw na to, ideklara nyo po araw-araw, bumilang lang kayo ng ilang panahon. Yung mga salitang na yan, magkakaroon ng realidad sa inyo pong buhay. Bakit po? Ang Diyos po ay hindi sinungaling sa kanyang mga salita. Ang kanyang sinabi, kanyang ginagawa, ang kanya pong pinangako, kanyang tinutupad. Numbers 23 verse 19, Titus chapter 1 verse 2. At ang inyong paglilingkod at magsisikap na pagpunta rito sa Panginoon, kailanman hindi niya ito nakakalimutan. Hebrews chapter 6 verse 10 and 18. Yan po ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Napakasarap po na marami kang kargang salita ng Lord. Bakit po? Hindi po ito dahil ipagyabang. Dahil ito po ay ating kailangan. Tama po ba? Ito po ang pinakamainam nating kailangan sa ating pong buhay. Di po kahit po tubagal tayo ng 100 taon dito sa lupa, lilipas pa rin yung buhay natin. Pero ang salita ng Lord kahit kailan hindi mawawala ng bula. Luke chapter 21 verse 33. Di po ba? Kahit anong salita ng Lord, hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Hindi babalik sa Kanya yan ng walang kabuluhan. Kaya nga sabi dito, sa ating pong pag-aaralan, sabi nga, without God, we can do nothing. Sabi nga ng ating pong Panginoon. Kaya nga sa ating pong sa introduction, sa Acts chapter 2, verse 1 to 4, tatlo po iyan, even Ephesians chapter 4, verse 3 to 6, John 17, verse 21. So dito po muna tayo. Sabi dito, basahin po natin. Nakipagtipon silang lahat sa isang lugar at sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong. Tandaan niyo po yung word. Tulad ng ugong ng malakas na hangin. Hindi hangin ha, tulad lang siya. Tingnan niyo pong mabuti ha. So sabi dito, tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy. Parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Verse 4, sabi dito, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So sabi po sabi ni Jesus, Ama, naway sila'y maging isa. Gaya ng sa atin, ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Sa John 17 verse 21. Ang malaking hangarin ni Jesus para sa atin na tayo ay maging isa. Nais niyang magkaisa tayo bilang isang makapangyarihan saksi sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Ikaw ba ay tumutulong sa pagkakaisa sa katawan ni Kristo? Maraming instrumento pero isang konduktor kapag ang Santong Espiritu ang nagkandak, nagiging tugtugin ang buong simbahan.
Sabi niya, at maaari mong ipagdasal ang ibang Kristiyano. Yes, tayo dito. Di po ba? Pero dito, no tayo. Sabi rito, maaari mong ipagdasal ang ibang Kristiyano. Yes, tayo dito. Mga kapatid, iwasan natin ang chismis. Sabi dito, kaya di tayo dito. No tayo dito. Pagtibayin ang iba, magtulungan ng may pagpapakumbaba, magbigay ng iyong oras at pinasyal kapag may kailangan. Dakilain si Jesus ang Panginoon at tumanggi na malihis sa pagtatalos sa mga bagay na pagkabaha-bahagi. Paalala po sa atin, italaga ang iyong sarili sa pagkakaisa sa simbahan. Ang Panginoong Jesus, bago siya umalis sa mundo, hindi lang siya nanalangin para sa kapangyarihan. Nanalangin siya para sa pagkakaisa. At nang dumating ang araw ng Pentecostes, ibig sabihin po dito, natupad ang panalangin ng ating pong Panginoong Yesus. Iba't ibang tao, wika, pinanggalingan, pero sabi nga, nang bumaba ang Espiritu, naging isa sila. Parang orkestra, maraming instrumento, pero kapag iyan ay tumugtog, ang iisang tono niyan walang iba kundi sambahin ang ating pong Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. So kaya nga, sabi dito, number 1, the Holy Spirit breaks barrier, builds bridges. Ang Espiritu Santo ay nagbabaksak ng mga harang at gumagawa ng tulay. Nandiyan po yan sa Acts chapter 2, verse 1 to 8. Sabi nga niya, so basahin na lang po natin para po makarami tayo dito. Kaya po mag-take note po kayo, ang utak po natin ay hindi computer. Kahit po mga verse ang ibigay ay isulat nyo, iuwi nyo ito at pagbulay-bulayin. Baka naman tayo ay kumokopya lang pag uwi natin, naka-standby lang yan sa bahay. Ang purpose po ng pagte-take note, yan po ay reflection ng ating pong buhay. Kapag inuwi natin to sa ating pong tahanan, ito ay ating pagbubulay-bulayan. Amen po ba? Iyon ang purpose, kaya tayo ay may notebook at kaya tayo ay may ballpen. Dahil ang utak po natin hindi ganyan kadaling magtanda. Alam niyo po ang utak natin kung alin tinatandaan, yung mali. Siya po yan. So sa ating pong mga buhay, pinakamaganda na matandaan natin yung mabubuting bagay na salita ng ating pong Panginoon. Habang kayo po ay nakikinig at nakaupo, ang Panginoon po ay patuloy na kumikilos at gumagalaw. Kaya nga po, yung mga salita niya na nasa inyo pong puso, pinangako niya sa inyo, mamaya po'y bibigyan po ng Panginoon niya ng katuparan kung ano nga ba yung ating pong mga pinapanalangin. So sabi po niya rito, sa Acts chapter 2, verse 1 to 8, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, sila ay nagkaisang nagtitipon sa isang lugar. Ibig sabihin, may pagkakaisa. Kasi sabi niya, nagkakatipon sila. Ibig sabihin, may pagkakaisa, pagkakaroon ng mutual consent, pagiging magkasundo, pagkakaroon ng pagkakaisa ng grupo, pagkakaroon ng isang isip at layunin na humahantong sa pagkilos. Pentecostes, ang ibig sabihin po nito, tinawag na festival weeks. So dumating ang Banal na Santong Espiritu, 10 days pagkatapos ng 40 araw na ating pong Panginoong Jesus ay umakyat sa kalangitan. Kaya nga po, ito yung the first convert to Christianity. Imagine nyo po si Peter, nung siya po ay nagpipreach, ang kanya pong mga audience ay puro international. Bakit po nasabing puro international? Iba po ang lengguwahe ng kanila pong binabanggit na mga salita ng Lord. Yung talagang speaking in tongues. So, bakit di mo sasabing international? Hindi nila naiintindihan na ang nakakaintindi yung mga naroroon na audience. Kasi yung mga wika nila, bakit sinasabi nitong mga taong ito? Bakit po nangyari yon? Walang mahirap sa Panginoon. Di po ba? Dahil ang puso natin, kaya niyang ilantad kung ano ang nilalaman nito. Kaya nga po sa pagpapatuloy, doon po sa verse 2, basahin po natin, verse 2, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong. Another na naman, hindi sa tinutukoy agad na ugong. Tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila.
Sabi po rito, at biglang narinig ang isang ugong, sabi niya, mula sa kanila pong kinakaroroonan. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno ang bahay ng kinaroroonan nila. Parang huni ng hangin, hindi hangin, na hindi nakikita ang kapangyarihan ng Espiritu. Tongues of fire, not fire. Mga dila na parang apoy, hindi apoy kundi parang apoy. Nagniningas na palumpong ng isang simbolo ng presensya ng ating pong Panginoon. Katulad po nung kay Moises, Exodus chapter 3 verse 2 to 5, sa punong di nasusunog. Di po ba, kagaya din sa pagbabaptize ng ating pong Panginoon, binaptize niya yung kanyang mga disipulo, spirit and fire. Si Moises po ususero no? Nakita niya yung puno, nagliliya pero hindi nasusunog, lumapit siya ngayon. Sabi niya, tingnan ko nga yun. Bakit hindi siya nasusunog? Nung paglapit niya, narinig niya yung tinig ng Panginoon. Sabi niya, hubarin mo ang iyong sandalyas dahil ang lugar na ito ay banal. So ang lugar po ng panambahan natin, kahit ito ay literal, ito po ay banal na ating pong sambahan. Amen po ba? So hindi natin to dudungisan, literally, even spiritually. Tayo po ay iisang pamilya. Di po ba? Pag ang kapamilya mo'y nasaktan at hindi ka nasasaktan, baka abong ka lang. Di po ba? Pero pag kapamilya mo ay nasaktan, masasaktan ka rin. Di po ba? Kaya nga, sabi niya, make us one. So, sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral, sabi dito, ito rin ay isang simbolo ng presensya ng Lord. Ang panlabas na pagpapakita ng pagdating ng Espiritu ay isa pang tanda ng kanyang kapangyarihan. Ito yung katuparan ng mga salita ni John the Baptist, the Holy Spirit baptizing with fire, Luke chapter 3 verse 16, and outpouring of the Holy Spirit, Joel chapter 2 verse 28 and 29. Why tongues of fire? Bakit dila ng apoy? Ang mga wika ay sumasagisag sa pagsasalita. Ang apoy ay sumasagisag sa naglilinis na presensya ng Panginoon, na sumusunog sa mga hindi kanais-nais na elemento ng ating pong buhay at itinakda ang ating mga puso sa naglalagablab na para sa apoy ng buhay ng iba. Hindi lamang pansarili. Kaya ka pinag-aapoy at pinagniningas ang Panginoon, kala mo sa iyo yan, para ito ay ibahagi mo sa iba. Dahil hindi po tayo lahat ay pantay-pantay at hindi tayo sabay-sabay ng paglago. Merong ikaw ay mainit ngayon, yung kapwa mo ay malamig. Ano ang pwede mong gawin? Baka naman pwede mo siyang dikitan o baka naman pwede mo siyang kumustahin upang siya ay mag-alab din. Di po ba? Share lang ng salita ng Lord. May telepono po tayo, walang mahirap dyan sa Panginoon. Ako po, may inaalagaan na Bible study by phone lang. Praise the Lord. Minsan sabi, kumusta ka na? Sisinghap-singhap na lang daw siya. Alam niyo yung sisinghap-singhap? Parang bagong kiti. Sisiw ba? Sisiw na nabasa. Dahil iyon nasisipon, dahil baby pa. So iyon ang sabi niya. Sabi ko, tiyagaan mo naman. Para naman ikaw ay umunlad ang iyong buhay sa pananampalataya. Hindi ka laging nadadapa. May narinig lang sa simbahan, ako muna sumimba. Makikita ko siya. Kailan ka pa sisimba? Kung nandun siya. At nagkulang ka na lalo't napalayo ka sa Panginoon. Di po ba? Yun ang technique lang ni Satanas upang ikaw ay mawala sa paningin ng Diyos. Yun pala may pagpapalang parating sa'yo. Sayang. Di po ba? Kada pag-attend mo ng panambahan, at ikaw ay nakuhang salita ng Lord, iyan ay kayamanan. Amen po ba? Higit pa sa kayamanan na iyong nakikita. Pag ikaw po'y napalabasan ng salita ng Lord, tatalino ka kahit mahina ulo mo. Bakit? Salita ng Lord, nauunawaan mo. Yung mga engineer nga, sabi niya, kahit anong gawin ko dyan, di ko naiintindihan eh. Di ko nauunawaan. Paano? Wala yung Espiritu. Subalit ikaw at ako na tumanggap kay Kristo, mayroon kang Espiritu na nasa puso mo na handang magpaunawa ng salita ng Diyos at mensahe sa'yo. Amen po ba? Mga kapatid, it's time. Kung sa ating pong kalagitnaan, lagi kang kapos. Lagi kang nalilito. Lagi kang nakukumpuse. Sabi nga ni Pastor Alex,
Nandyan, Jesus is the way, the truth, and the life. Di po ba? Dagdagan pa natin. Proverbs chapter 8, verse 35. Those who finds me finds life and receive favor from the Lord. O, matatagpuan mo ang Lord. Hanapin mo ako at ako'y iyong matatagpuan. Lumapit ka sa akin at ako'y lalapit sa iyo. Napakasarap po talaga na mamuhay araw-araw. Ako po, ang prinsipyo ko po, di balik maubos ang oras ko sa salita ng Lord, malakas naman ako. Kaysa maubos ang lakas ko sa labahin, pagod ako. Di po ba? Kaya kailangan po natin, ibibigay po, alam nyo po ang pinakamasarap hingin sa Lord? Wisdom, araw-araw. Ako po, yun yung base ko. Sa totoo lamang po, hindi ko po ipinagmamalaki. At ako po'y natuwa na hindi ako naging makasarili sa panalangin. At tingin ko po sa lahat ng pastor, dito kahit hindi JIL, basta siya ay pastor, lingkod siya ng Panginoon. Hindi siya full-time na JIL, pero full-time Christian siya sa harapan ng ating pong Diyos. Di po, lalo na kung nasa JIL ka, nakatumbok ang pangalan ng Panginoong Yesus mismo na sa Kanya ay Diyos. Di po ba? Napakapalad po natin dahil tinawag tayo sa bakuran ng JIL. Sabi ko nga nun, Lord, siguro hanggang tumanda ako, dito na ako. Dito binago yung buhay ko eh. Kaya kapag ka sa akin, sabi niya, JIL ka ba? Oo. Bakit? Di ba halata? Sabi niya, nung isang araw po ay, nakwento ko lang, galing akong Bible study rito eh. Kumakanta ako dun sa papapusok dun sa kondo. May nakatingin sa akin babae. Sabi niya, ano kinakanta mo? Sabi ko, worship song. Pamasko yan? Hindi, worship song. Pwede na rin. Sabi niya, ang ganda kasi eh. Sabi ko, punta ka dyan sa church, sa JIL, para makarinig ka ng maraming kanta at maraming awit sa Panginoon. Sabi niya, ganda pala ng mga kanta pag Christian song. Pero ignorante sa kanta sa worship ng ating pong Panginoon, di ba? So kayo pakanta-kanta lang dyan, akala nyo walang ginagawa. Meron pala yung mensahe sa nakakatabi mo. Di po ba? Tama naman ang ginagawa mo. Mahirap. Mali ang ginagawa mo. Kahit mag-isa ka lang gumagawa ng tama, gawin mo pa rin kahit ikaw ay nag-iisa. Amen po ba? Kahit walang nakakakita sa it, pumapansin, pinapansin ka naman ng Lord. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga ang sabi dito, God made His presence sa grupo ng mananampalataya in a spectacular way, kamanghamahang paraan, or a rushing mighty wind, not wind, tongues of fire, not fire, unseen power of the Holy Spirit. Sa verse 4 po, the Holy Spirit at work. Hanggang ngayon po, gumagana at nagtatrabaho ang banal na Santong Espiritu sa ating pong mga buhay. Wag po kayong malungkot, hindi kayo habang panahong mahirap. Hindi habang panahong kayong nagugulumihanan. Hindi habang panahon ikaw ay nakakapos. Bakit? Anak ka ng Diyos. Baka kailangan mo lang sipagan na puntahan yung kanyang salita upang matuklasan mo yung kanyang yaman. Yung pong pagpunta nyo rito, paggagayak mo papunta rito, namasahe ka, or even na nag-ayos ka, nagkilay ka kahit di pantay, alam po ng Panginoon yun. At hindi niya yun nawawala ng kabuluhan sa kanyang harapan. Ganyan po kabait ang ating pong Panginoon. Nakakalimutan nyo lang po na mahal kayo ng ating pong Panginoon. Di po ba? Mahusay po ang Diyos magpaganda ng buhay. Magpagwapo, magpaganda. Sino pa payag ditong pangit siya? Wala. Di po ba? Lalo na pag mga anak ng Lord, ay magbabad ka sa presensya, katulad ni Moises, nagniningning ka paglabas mo. Lahat ng makasagupa mo, babait sa'yo, magtataka ka, bakit ka ang bait nito sa akin? Di ko naman to kilala. At mag-praise the Lord ka. Di po ba? Minsan kasi may nakakasuga pa, kasungit naman ito. Siguro may problema to. Pasalamat ka pag binati ka at nakangiti kahit di mo kilala. At purihin mo ang Panginoon. Kilala siya ng Diyos mo. Di po ba? So napakabuti po ng ating pong Panginoon. Kaya nga, sabi dito, gusto mo ba na ihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo? Sa mga paraan na makikilala mo siya. Yung pong manifestation na salita ng Lord, totoo po yun eh. Agiging reality po yun eh. Kaya lang po minsan, bingi tayo, hindi naririnig yung tinig ng Lord.
aligaga tayo sa kung ano-ano ang ating ginagawa nang wala namang kapararakan. Kapararakan sa Bulacan po, walang katuturan, walang kabuluhan. Kaya po ako pagka maglilibot, sayang oras ko pag maglibot ako, doon ako sa Biblia kasi dudunong ako doon eh. Tsaka mararamdaman ko yung presensya ng pinagpapalit ko yung lahat ng mga lakad na yan. Sa Biblia ako pumupunta. Masaya po ako doon eh. Bakit po? Sino makapagbibigay sa akin ng karunungan kahit mag-aral ako, matanda na ako, di na ako mag-aaral. Dito na ako mag-aaral. Sa salita ng Lord. School of Holy Spirit. Makapangyarihan pa sa lahat. Ibang klaseng nagturo ito. Ang tinuturo niya sa iyo, katotohanan. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Biruin mo, malalaman mo na ang katotohanan, palalayain ka pa. Ay, anong sarap, anong inam. Di po ba? Kaysa malaman mo yung chismis ng yung kapitbahay, naku po, sayang oras. Wala ka namang mapapala, di mo naman kilala yun. Di mo naman alam kung totoo kinukwento sa iyo. Naniniwala ka naman. Pag umoo ka, ikaw lang may kasalanan, yari ka ngayon pag sinita ka. Takot ka naman. Kaya dahan-dahan ng pasasalita. Di po ba? Peruin mo, mabilis kang magalit. Dapat mabagal kang magalit. Di po ba? Mabilis ang iyong pangunawa. Kakalad ka rin mo yung kwento ng buhay ng iba. Di mo naman alam kung totoo yun o hindi. Mantalang pag sa'yo yung ginawa, galit ng galit ka. Abay, syempre, walang nakaliligtas. What you sow is what you reap. Yun ang sinabi ng Panginoon eh. Bakit magtatanim ka ng pangit? Piliin mo lang yung gusto mong anihin. Ang ibig kong sabihin, piliin mo yung gusto mong itanim. Di po ba? So, sa presensya po ng ating pong Panginoon, sabi nga, gusto mo ba na ihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo sa mga paraan nang makikilala mo siya? Dahil ang sabi po, ang Panginoon daw ay gumagawa ng tulay. Nag-aalis siya ng harang. So, sa makatuwid po, God's message came into gentle whisper spirit. So, nakakatuwa po Meron po akong experience, mag-Bible study po kami rito, wala pa sila. Punta ako sa Dali. Sino po, tago na lang natin sa pangalan Dali. Siguro naman kayo rin pumupunta ron eh. Kalapit lang na yan. Lagi naman akong pumupunta ron. Tapos humiwalay ako sa mga kasama ko, pumunta ako sa isang gilid. Narinig ko ang tinig ng Lord. Sabi niya sa akin, baka kayo, tinatanong din ng ganito, kaya lang di kayo aware, kaya di nyo naririnig eh. Sabi sa akin ng Lord, bakit ka laging pumupunta sa Dali? Sabi ko, Lord, baka po kasi may bagong items na dating. Sabi niya, ganyan din ang salita ko. Araw-araw may bagong kapahayagan sa inyong buhay kung inyo lamang itong pupuntahan. Amen po ba? Biruin mo, simpleng salita. Nagulat ako. Bakit ka araw-araw bakit ka laging pumupunta? Alam ng Lord na pumupunta ako doon. At alam ng Lord kung saan kayo nagpupunta. Sabi nga, baka karating kayo ng mall sa worship hall, di kayo nakarating. Kung inuna nyo ang worship hall, bibigyan kayo ng panggastos papunta sa mall. Wow! Di po ba? Sabi ng Lord, bakit ka lagi pupunta sa Dali? Gusto ko po kasi baka po may bagong dating na item. Biruin mo, narinig ko yung small voice niya. Sabi niya, ganyan din ang salita ko. Kapag lagi niyong pinupuntahan, araw-araw, may bago akong kapahayagan sa inyong buhay. Biruin mo, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Narinig ko yun dyan sa may tindahan. Pagbalik ko dito, excited ako. Sabi ko, bakit kayo pupunta sa Dali? Sabi nung isa, may kailangan ako. Tama! Kailangan mo laging puntahan ng Lord dahil kailangan mo siya. Yung isa tinanong ko, bakit pumupunta ka sa Dali? May inutos sa akin, pangangailangan ng iba. Tama! Kaya ka pumupunta, kaya mo kailangan pumuntahan ng Lord. Bakit? May pangangailangan ng iba na gagamitin ka ng ating Panginoon. Amen po ba? So sa simpleng salita lang ng Panginoon, biruin mo. Siguro po, naisip nyo din ngayon, baka mamaya pag pumunta ako sa Dali, marinig ko doon yung tinig ng Lord, ano ginagawa mo rito? Di ba? So lagi nyo pong pupuntahan ang lugar ng Biblia dahil ito ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, mag-i-encourage ka. Sabi niya, God may use dramatic methods to work in your life. And He may speak gentle whisper. Sabi nga, wait patiently and always
listen. Ang bawat mananampalataya ay binigyan ng pangako ng Ama. Luke chapter 24 verse 49, paborito ko po ito eh. Nakalinyada po ito sa araw-araw kong deklarasyon. You have given the power on high, sabi ng ating pong Panginoon. Kaya po napakainam po na, biruin niyo po, for example, ilan po yung alam niyong verses sa ating pong Panginoon? Baka mamaya 30 years na kayo nakakakilala sa Lord, isang kabisado niyo. Wow naman! 30 years! Di man lang isa kahit isang taon. Di po ba? Kaya nga sabi doon, yung mga salita ng Lord ay napaka-makapangyarihan. Kaya nga kailangan mong kumunek. Bakit po? Dahil ang salita ng Lord, ito yung tulay papunta sa kalangitan. Ito rin yung nagbubukas at gumagawa upang ang pintuan ng kalangitan ay mabuksan para sa iyo at sa akin. John chapter 1 verse 51. Di po ba? Kapag ikaw ay pumunta sa simbahan at ikaw ay inaantok, at tapikin mo yung sarili mo. Hindi ka pumunta rito para matulog mamaya na yan pag-uwi natin. May panahon niya. Kaya huwag kayong magagalit pag kayo kinakalabit ng inyong mga katabi dahil gusto niya rin kayong pagpalain. Amen po ba? Pumalakpak ang mga gising. Lahat gising. Praise the Lord. Lahat tayo sasalong ngayon ng masaganang pagpapala. Sabi nga, ang active, nananahan na presensya ng Banal na Santong Espiritu, indwelling presence of the Holy Spirit sa pamamagitan ng aktibidad na ito, ng kapuspusan ng Espiritu sa buhay mo at sa buhay ng bawat mananampalataya, ang dynamic devotion ay posible. Sabi niya, magilas na devotion at ministeryo ng Panginoong Hesus ay nagpapatuloy. Verse 8 ng Acts, sabi rito, believe that the power of God, dumarating lamang ito sa pamamagitan ng Banal na Santong Espiritu. Ang kapangyarihan daw po ng Panginoon ay dumarating sa Banal na Santong Espiritu. Minister in the power of Holy Spirit. Kaya nga, sa Acts chapter 2 verse 4 verse 8 and 13 verse 9, seek and receive, hanapin at tanggapin sa Banal na Santong Espiritu. Patuloy na mapuspos muli ng Espiritu upang regular na mabago ang iyong buhay at ministeryo. Di lang kapag January ka anointed. Diba? Sino po rito, tatanungin ko po kayo, nung pong tayo ay nagkaroon ng anointing oil this January 24 po, no? January nun. May pinabigay po sa ating verses. Mayroon po tayong nakuha at niregalo sa atin ng Panginoon. Tatanungin ko po kayo, buhay po ba sa inyong isipan at puso at naganap po ba yon? O nakalimutan hanggang bulsa na lang? Nung nilaban ang pantalon, basa na si verse, hindi pa tumatanim sa utak, nawala na. Sayang naman. Bihira lang yung mangyari. Minsan lang isang taon, biro mo yung verse na yun, nasa 200, isa doon yung mabubunot mo, at iyon ay tumpak pa sa'yo, at iyon ay pinili ng Diyos para sa'yo, at gusto niyang iparating sa'yo yung kanyang saloobin upang maranasan mo ang ninanais niya na pangarap niya sa buhay mo. Amen po ba? Kung wala na, ako tandang-tanda ko po yun. John 15 verse 7 yun sa akin. Tantuwa po ako. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa iyo, ask anything and you will have it. Wow, sabi ko. Masarap manatili talaga sa presensya ng Lord. Amen po ba? Kung yung po mga verse na yun na nakukuha niya hanggang sa bagay, may magnanakaw. At minsan, kayo rin pumapayag na ipanakaw. Bakit? Kung itinanim nyo yun sa inyong puso't isipan, marami na yung bunga ngayon. Amen po ba? Baka mamaya, baka kayo bansot na Kristiyano. Wag naman. Diba? Mahirap din yung palipat-lipat. Pag hindi ka nakitang maganda rito sa simbahan, lipat ka sa iba. Back to zero ka na naman. Nandito ka na, pagtiyagaan mo na lang yung nandiyan, kapatid mo naman yan sa Panginoon. Yung pupuntahan mo rin, kapatid mo rin sa Panginoon. Ito, kilala mo na, kilala ka na rin. Pagtagaan mo na. Hanggang langit kasama mo yan. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Minsan po kasi matabil yung ating mga dila .
Sabi nga, death and life is in the power of our tongue. Proverbs chapter 18, verse 21. Ba't magbibigay ka ng sumpa ang iyong mga salita? Payag kang nagamitin ni Satanas ang iyong bibig sa pagsasalita ng hindi mainam. At payagan mo ang Diyos na gamitin ang manifestation ng iyong mouth para maghayag ng salita ng ating pong Panginoon. Amen po ba? So sabi nga, letter A pala tayo, okay lang. Kung ito yung matapik natin, ay masarap pag-aralan ng salita ng Lord. Letter A, bago dumating ang Espiritu, ang mga alagad ay takot, nag-aaway, nagdududa. Kung wala ang Espiritu, laging may hati-hati. Pero nang bumaba ang Espiritu, natunaw ang takot, napalitan ng tapang. Dati po kasi yung mga nagba-Bible study dito sa church, pwede rin po kayong umattend every Tuesday. Handa lang po kayong abutin ng 9:00 dahil sa dami pong nagsasalita, di mo maawat. Sabik sa salita ng Lord. Sabi nga, mga duwag nun, pagka inassign mo na mag-operate, ayaw, bakit ako? Sino gusto mo? Sabi niya, laging ako. Para ka namang si Tolis, laging ako. Maigi nga at nandiyan ka at pribilehe mo, ginagamit ka ng Panginoon. Ngayon, matatapang na isabak mo sa midweek, isabak mo sa prayer, handang tumayo. Bakit? Pinatapang at pinalakas ng Diyos ang kanilang kalooban. Bakit? Kaya mahina at ayaw dahil di nag-aaral. Yun ang totoo nun. Mag-e-exhort ka. Kaya hindi ka a-attend, hindi ka nag-aral. Tama po ba? Ewan ko po kay Pastora, pero ako po, yun yung karanasan ko. Pag di ako nag-aral noon, ayoko umatin sa Bible study, kasi baka tanungin ako. Tapos hindi pa ako marunong mag-pray, baka kalabitin ako mag-pray. Ako pa yung matapat kay Brother Eddie mag-pray. Ano pagpa-pray ko? Ayoko. O di hindi na lang ako a-attend, hindi na lang ako maasan. Ang problema, hindi ka lalago. Kaya dapat hinaharap mo yung iyong kinatatakutan para ikaw ay tumapang. Ang iyong kinatatakutan ay hindi tinatalikuran. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga, sabi niya, nawala yung alitan. Bakit kasi iya turo ng turo? Tinuturo niya ako, ba't di siya magturo? May ganun tayo, no? Utos siya ng utos, ba't di siya gumawa? Merong ganun no? Kung meron kang nakikita, gawin mo na. Nagawa mo naman yun para sa Panginoon, hindi naman para magpabida ka sa iba. Di ba? Magpabida ka sa Lord. Talagang bida ka talaga sa Kanya. Pero mo, actor ka sa harapan ng ating Panginoon. Gusto niya yun. Yung sinasatuparan mo yung kalooban niya. Gustong-gusto ng ating pong Panginoon yun. Kaya nga sabi, pinalitan ng pagmamahalan. Ay, pagka nakakita ka ng likpitin, ay, tulong-tulong tayo. Kagaya nung nakaraan, marumi yung kurtina nating lahat, ay malamang namang isa lang maglaba, kawawa naman, ano. Hati-hati tayo sa labahed. Kanya-kanya kaming uwi. O, di naikabit. Di po ba? Tulong-tulong tayo sa kung ano man ang kahinaan ng iba. Kung may kalakasan din, bigyan naman natin yung iba. Di po ba? Kaya napakaganda po na sa ating pong mga buhay. Sabi nga, pinalitan ng pagmamahalan. Ang kalituhan, pinalitan ng pag-uunawaan. Hindi tinatanggal ng Espiritu ang pagkakaiba. Pinagbubuklod niya ito sa pagkakaisa. Sabi nga, ang apoy ay maraming liwanag, pero iisang ningas. Ganon din ang simbahan, maraming miyembro, pero iisang Espiritu ang nagbibigay ng ilaw. Amen po? Anong ginagawa ng Espiritu? Binabasag ang harang, gumagawa ng tulay. Aplikasyon po. Kapag hinayaan natin ng Espiritu Santo na gumalaw, nawawala ang diskriminasyon, nasisira ang pader ng denominasyon, nagiging isang puso ng lahat. Bago natin baguhin ang mundo, hayaan muna nating baguhin tayo ng Espiritu Santo. Eto na po tayo ngayon. Nasa na po yung mga salita ng Lord? Natatandaan niyo po yung Books of Acts. Sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika. Tama po ba? At international ang kanilang mga speaking in tongues. Ngayon po, tayo po, sasabay, hindi po tayo mag-i-speaking in tongues. Ang gagawin po natin, lahat ng salita ng Diyos na sinabi sa'yo, banggitin mo ng malakas sa Panginoon. Whatever, kung ano may nakakarinig, bayaan mo. Gagawin po natin yan. Kung kaysa magtayo ay mag-speaking tongues, gawin po natin ngayon na sabay-sabay. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na sabihin sa Panginoon, pag sinabi pong deklarasyon, may tinig po yun. Hindi,
Hindi pwede. Di po ba kaya nga may bibig tayo eh. There's a power in our tongue. Life and death is in the power sa ating po ba bibig. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng, mahaba na po ba, Pastora, pag 2 segundo? Sige. Ready po kayo ha? Hindi po mahina ang pagdideklara ng salita ng Lord. At tayo po ay magdideklara ng salita ng Lord na ibinigay sa iyo at gusto nyo itong matupad. Bakit po hindi tatanggihan ng Panginoon niyang maririnig na mga tinig nyo na kanya salita ngayong umaga? Pawalan nyo na po ngayon. Sige po, ready po tayo? Gusto nyo po nakapikit? Pwede rin po. Sige, tayo po ay magsimula. Malakas po tayong magdideklara ng mga salita ng ating pong Panginoon. At iyan po ay gagawin ng tulay upang makarating sa kalangitan. Yung pong mga salita ng Lord na yan. Ready po tayo? Malakas po Huwag yung, sabi ng Panginoon, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako malungkot naman. Parang di ka masaya. Diba ang masaya? Ang sabi ng Panginoon, di niya ako iiwan, di niya ako papabayaan dahil siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sabi ni Satanas, ang tatapang nito. O di po ba? Ready? Sabay-sabay po tayo kahit anong verse yan, kahit sa ambok yan, banggitin mo at dahil ito ay maririnig ng Panginoon at siya ang magbibigay ng katuparan. Are you ready? Siguraduhin niyo po kayong lahat ay may babanggitin Sayang, kapag pinawalan niyo ang pagkakataong ito, alam niyo po paggawa ng teaching, ang Lord po ang nagbibigay niya. Tanong niyo po kay Pastora Elna. At sa mga nagtuturo, nire-reveal niya po yan. Dahil ang gusto ng Panginoon, mamuhay kayo ng may katagumpayan. 3 John 2, ang gusto niya, holistic blessing. Ako, paborito ko po, John 19:30, it is finished. Minsan lang ginawa ng Panginoon sa krus sa Kalbaro, tangayin na lahat. Ready? Sige po, lahat po tayo ay nakaupo na. At tayo po ay sabay-sabay na magbibigkas ng salita ng ating pong Panginoon. Ready? 1, 2, 3, go! At sabi mo, Panginoon, di mo kami iiwan, di mo kami pababayaan. Ikaw ang aming pastol, hindi kami kukulangin sa anumang aming pangangailangan. Surely your mercy shall follow us all the days of our life, and we will dwell in the house of the Lord forever. We are more than conqueror. Walang makapaghihiwalay sa iyo, sa amin, sa pag-ibig mo, Ama. Sa pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit karamdaman. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Philippians 4:19, ang gusto mo sa amin ay holistic blessing, O God. In the name of Jesus, you have given us the authority to destroy all the works, the wiles of the devil. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen po ba? Biruin nyo yan. Kasi mag-speaking tongues tayo, yun, maliwanag. Naiintindihan nyo pa. Magandang nananalangin na naririnig mo. Hindi nananalangin ka sa bibig lang, hindi mo naiintindihan, hindi mo nararamdaman. Di po ba? Nagdideclare ka ng salita ng Lord, hindi kondisyon ka. Nagdideclare ka ng salita ng Lord dahil nananampalataya ka sa Kanya. Nagagawin niya ang mga salita na Kanyang binitiwan sa buhay mo at sa iyong pamilya. Di po ba? Kaya nga sabi, sige po, palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga sabi, at simulan mong tamnan ng deklarasyon ng salita ng Diyos ang iyong buhay bawat araw. Kaya nga, start your day prayer, spirit-filled life. Kapag ayos kayo ng Diyos, aayusin niya ang buhay mo, ang relasyon ng pamilya mo, hanap buhay mo, kabuhayan mo, relasyon sa kapwa mo, sa nakapaligid sa iyo, isasama na rin ng Diyos ang mga kapitbahay mo na hindi bumabati sa iyo, pati relasyon sa kapatiran mo sa church. Ito ang matindi. Pati ang kaaway mo, pinagwiwikaan ka ng hindi maganda, mamamahal mo siya. Bakit? Sabi po ng Panginoon, konektado ka sa Espiritu ng Diyos siya naman ang gagawa nun, hindi naman ikaw. Amen po ba? Ay, anong sarap. Baka ngayon nyo lang naranasan magdeklara ng salita ng Lord sa tanang ng inyong buhay. Nagdideklara siguro kayo, bumubulong kayo, kaya nahiga kayo. Nakatulog kayo, nawala na ang panalangin nyo. Nagising ka, hindi ka pa pala nakapag-amen. O nagdidibosong katabi cellphone, nag-ring, nagkuriring.
Binuksan. Nahaba na, naiwanan na yung Biblia. Ang Santong Espiritu na sa kanya, inaantay siyang bumalik. Wala na. Kala nyo, sa gobyerno lang ang kurap? No! Ang isip nyo minsan, pinakukurap nyo rin sa mga bagay-bagay na inyong namamasdan. Malakas tayong maghusga sa gobyerno na kurap. Yung utak mo nga, pinakukurap mo. Meron kang cellphone. Di ka pa nagpe-pray, kinakalabit mong ganyan sa ulunan mo. Pag nag-ring, titignan mong gano'n, nawala na. Kaya po napakaganda. Ako po hindi sumasagot ng cellphone before lunch. Sumasagot po ako after lunch. Bakit po? Yung umaga ko po na yung binibigay ko sa Panginoon. At hindi po ako nagbubuklat ng cellphone hanggat hindi ako nakikipag-usap sa Diyos at hindi ako nakakapagdeklara ng salita ng Lord. Dahil ang feeling ko po, ang pakiramdam ko po, totoo naman, safe ako. Kapag nakapagdeklara ako ng salita ng Lord at nakausap ko siya. Uso yung salitang safe, ano? Sa Panginoon, safe ka. Safe ang pamilya mo. Safe ang bulsa mo. Safe ang kabuhayan mo. Safe ang kinabukasan mo. Safe ang relasyon mo sa Panginoon. Safe ang relasyon mo sa pamilya mo. Di po ba? Pasensya na po kayo mapakaigting po ng panawagan ng Panginoon patungkol po sa ating mga mananampalataya. Marami po tayong pinakikinggang mga salita ng mundo. Masarap pong pakinggan ang salita ng Lord sa ating pong mga buhay. Kahit ano pa man ang marinig nyo, alam nyo po kung sino may final say? Ang salita ng Lord. Ba't magpapatangay ka sa salita ng mundo? Pumunta ka ron sa salita ng Lord. Iyon ang pinaka-final say. Sabihin, may sakit ka, hindi ka nagagaling. Anong sabi ng Lord? By His stripe, we are healed. Sabi ng demonyo, lubog ka sa utang. Anong sabi ng Panginoon? He will supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus Christ. Ayoko na sumamba. Sabi ng Panginoon, I can do all things through the one who strengthened me within. Wala na akong pangarap sa buhay. Sabi ng Lord, I know the plans you have for me. Personal po kasi ako pagka nagdideklara. I know the plans you have for me, Lord. Your plans for me is prosperity, not calamity. I thank you in advance, Lord, dahil ang plano mo sa akin ay katagumpayan, hindi kakapusan. Kadideklaran nyo po ng ganon, magkakaroon po ng katuparan yun. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Sigurado po. Ako nagsimula ng March, paunti-unti lang, pa-1, 2, April, dumami na. Hanggang dumating ng May, hanggang ngayon, nakaka-100 mahigit po ako. Itinanim ng Lord sa utak ko yun. Hindi ko po sa ipinagyayabang sa inyo. Kaya ko po ito sinasabi dahil ito ang kailangan natin. Kaya po lahat ng sasalubong ko nakangiti sa akin. Ano kaya ang meron? Lahat po mababait. Paano ka magsusungit? Hindi nga nakakakilala yung sa Lord. Ang bait sa'yo, ikaw pa lalo na Kristiyano. Di po ba? At alam na alam nila na halatang halata nila na Kristiyano ka. O baka naman magaling tayo doon sa ibang bagay. Nahahalata. Pero yung iba malala. Di po ba? Sa ating pong mga buhay, nako. Lalo na sa social media, ubusin oras mo niyan. Kagagadon mo, sayang oras mo, doon ka pumunta sa Biblia, mag-aral ka para tumalino ka. Di po ba? Mag-scroll ka na mag-scroll. Magulat ka, nakadalawang oras ka na, ang hapdi pa ng mata mo. Tapos nagugutom ka na. Di mo mabitiwan yung ginagawa mo. Kung nilaan mo yun sa oras sa Panginoon, absuelto ang buong maghapon mo. Hindi habol ka ng habol, sa wala ka namang hinahabol. Ipadrive mo sa Panginoon ang buhay mo. Church, make it your prayer sa gabi. Lord, I take over my life. I take over my night, even the day. Ipa-take over niyo po yan sa Panginoon and complete surrender sa ating pong Panginoon. Alam niyo po ang mangyayari, hindi ka nagkikilos. Ang Lord ang gagalaw para sa iyo. Yung mga pagpapalang kailangan mo, ikaw ang tatawagan, ikaw yung pupuntahan. At mangyayari yung Deuteronomy chapter 28 verse 2. Ano ang sabi doon? The blessing will take over you. Di po ba? Kung ikaw may trabaho, sabi mo, magaling ako No. Ang Lord ang nabigay sa'yo ng ability to get wealth.
Ang tao mayabang. Totoo lang po. Akala niya kasi lahat ng meron siya sa kanya nang galing, mahusay siya. No. Sa Lord yang galing. Sabi nga ng Panginoon, sino mang nagpapakababa ay aking? Oo. Kaya nga ang maganda po, pag araw-araw lalapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng salita niya, hindi tayo nananangan sa sarili nating lakas. Kaya tuloy, pag iniwang kalimbawa, na-fire ka sa isang company, lugmok ka, nakalimutan mo, na kayang lumikha ng ibang kumpanya ng Lord para magkatrabaho ka. Di po ba? Kaya ka pala inalis ng Lord, may gagawin pala sa'yong maganda, reklamo ka nung una. Sabi pa nung iba, ala ng kwenta ang buhay. Bakit sa'yo ba yan? Hindi sa'yo ang buhay, galing sa Diyos, ang ipagamit mo sa Kanya. Di po ba? Sabi nga ni Brother Eddie, dapat sa mga panahon na to, masisipag na tayo. At ako nga sa buhay ko, kung may bibigyan ako ng panahon at buong oras at buong buhay ko, walang iba kundi sa Panginoon. Siya lang ang kasama mo buong buhay. Yung ibang tao, pwede kang tanggihan. Kaya sabi ng iba, mag-aasawa na lang ako pero may mag-alaga sa akin. Sigurado ka? Kung mag-aasawa ka dahil para may mag-alaga sa'yo, hindi yun totoo. Mag-aanak ako para may kumandili sa akin, hindi rin yun totoo. Diba? Ang totoo, tumanda ka na at matanda ka na, may Diyos ka na kasama. Di po ba? Matthew 8:10-20, sabi nga ng Psalms 37 verse 25. Matanda na ako't mula pagkabata, ni sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang kanyang mga anak ay naging hampas lupa. Eh sabi ng Panginoon, at the end of the days, kasama mo ko. Di po ba? Di mo ko iiwan, di mo ko pababayaan. Sabi ng Panginoon sa ating pong mga buhay, di po ba? Kapag ikaw ay nanlulupaypay, sino ang lakas mo? Ang Panginoon. Isaiah 12, chapter 2, verse 3 and 4. Napakainan po ng ating pong Panginoon. Na-challenge po ba kayo na mag-aral at magbulay-bulay ng yung salita? Matanda na tayo, magkakabisat doon pa kami, Sister Yoli. Bakit hindi? Anak tayo ng Lord. Di po ba? Ano ba kinakabisado ginagaya ng anak? Yung ginagawa ng ama. Abe, kung sinungaling ka hanggang ngayon, hindi yan galing sa Panginoon. Saan yan galing? Sa kaaway galing yan. Ay mga bata, maliliit, naku, yung bata na rin marunong na magsinungaling. Hindi tama. Di po ba? Kaya sa ating pong buhay, napakainan po na tayo ay magdideklara ng salita ng ating pong Panginoon dahil kailangan nating komunektado sa ating pong Diyos na nagbibigay o gumagawa ng tulay sa ating pong mga buhay. Number 2, the Holy Spirit forms one body with many members at ang Espiritu Santo ang bumubuo ng isang katawan mula sa maraming bahagi. Sabi nga, pag sumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, makibasa po kayo sa akin kung meron dyan, sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan, iisa lamang ang katawan, iisa rin ang Espiritu, gayon din naman, iisa lamang ang aasabi natin. Sabi nga rito, dulot ng pagkakatawag sa inyo ng ating pong Panginoon. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat, siya'y higit sa lahat at suma sa lahat. Sabi nga, mayroon tayong isang ulo, walang iba kundi si Jesus, at isang katawan. Minsan po, parang naguguluhan tayo, sabi niya, we are the body of Christ. Bukang bibig lang natin yan, pero hindi natin nauunawaan. Dali natin sa pinakamadali nating maintindihan. Ang utak mo si Jesus. Lahat ng galamay na to, katawan, gagana ba yung katawan mo kung walang utak? Yung motor system niyan, marami pong sakit na comatose, Pag yung utak niyan ay tinamaan, hindi na nakakakilos ang buong katawan. Tama po ba? Ganon ang body of Christ. Si Jesus po ang ating pong pinakautak. Kapag ang utak ng tao ay napinsala, yung kabuuan ng katawan niya, hindi na to gagana. Tama po ba? Minsan, merong tinatamaan ng speech o yung tinatawag na paglakad. Kaya madali po nating maintindihan, si Jesus ang utak natin sa lahat ng bagay. Amen po ba? Para po madali nating maintindihan, kasi iniisip nyo saan ba ako? Sa daliri ba ako? Sa kamay ba ako? Basta ang tandaan mo, si Jesus ang utak mo. Kapag ang utak mo ay napinsala, hindi gagana yung buong katawan na yan. Tatandaan po natin yan. Kaya nga, ang sabi po rito,
I-renew ang iyong pangako sa lokal na katawan ng mga mananampalataya. Sikaping patadagin ang simbahan sa pamamagitan ng iyong mga salita at kilos at pakikilahok. Igalang ang lahat ng mga sangkap ng katawan. Narinig niyo po yun ha, tayo lahat sangkap. Igalang ang lahat ng mga sangkap ng katawan, magalak kasama nila sa kanilang mga tagumpay. Hindi yung pag umunlad yung iba, sisiraan natin. Mapalat ka nga at least kung may manghihiram sa'yo, mababawasan na. Pag siya'y umasenso, di po ba? Kaya pagka may umaasenso, makigalak tayo. Kasama natin yun eh. Pamilya natin yun eh. Malay mo, isang araw, mga ilangan ka, makahiram ka rin. Di po ba? Kaya sabi po doon, igalang ang bawat sangkap ng katawan. Magalak na kasama nila sa kanilang mga tagumpay sa Panginoon. At mga laga sa isa't isa, gamitin ang iyong mga regalo sa ikabubuti ng buong katawan. Amen po? Sapagkat sa pamamagitan ng iisang Espiritu, tayo ay nabinyagan sa iisang katawan. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 13. Sabi niya, letter A, buhay na katawan ang simbahan. Ang simbahan ay hindi lang organisasyon. Ito ay organismo na may buhay at ang Espiritu Santo ang dugo na dumadaloy dito. Kapag wala ang Espiritu, parang katawan na walang hininga, patay, walang galaw. Amen po ba? Letter B, iba't ibang bahagi ng isang layunan, iba-iba ang kaloob, pero isang Espiritu ang pinagmumulan. Iba't ibang gawain, pero isang misyon. Ang mga kaloob ay hindi para kompetisyon, kundi sa kumpletong misyon. Iisang katawan, meron tayo, isa lang, iisang katawan, iisang Espiritu, iisang Panginoon. Aplikasyon. Kung ang Espiritu ang nasa atin, hindi natin sasabihin simbahan ko to, kundi simbahan ni Kristo. Hindi tayo mag-uunahan sa spotlight. Yung bang pabida ka, yung ganon, spotlight, gusto mo sa'yo lahat nakatitik, ikaw lahat yung pinupuri, ikaw lahat yung binabati. Abe, bida man mahirap din. Kasi inaasahan ka lagi nun, mataas ang expectation sa'yo. May nakamaiging lugar yung kapakumbabaan. Na ating pong napag-alaman na din yan sa ating pong Panginoon. Kaya nga, ang sabi po ng ating Panginoon, sabay-sabay tayong maglilingkod sa liwanag. Hindi pwedeng sabihin ng paa sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi pwedeng sabihin ng mga awit sa tagalinis, mas importante ako. Lahat tayo ay mahalaga dahil iisang Espiritu ang nagbibigay buhay sa ating lahat. Kapag nagsama-sama ang katawan, gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang Panginoong Yesus ang pinakautak ng ating katawan at ang pagkakaisa ay pananagutan ng bawat mananampalataya na dapat nating sundin na taimtim. Hindi lang siya basta sundin, kundi sundin ng taimtim. Liliwanagan po ba natin ng ating pong tungkulin ng pagkakaisa? Number 3, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng pag-ibig ng pagkakaisa sa simbahan. Kung titingnan po natin, basahin na lang po natin yung mga verse dyan, sa Romans chapter 5, at hindi tayo binibigyan ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sabi nga, ito'y tinatawag na pag-ibig. Denotes isang undefeatable benevolence o unconquerable goodwill na laging naghahangad ng pinakamataas ng sa ibang tao, anuman ang kanyang gawin. Inilalarawan ng agape ang walang pasubaling pag-ibig ng Diyos sa mundo. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng labis na katibayan sa ating pong mga puso. So, nakakatuwa po sa ating pong Panginoon, dahil tayo ay tinawag bilang pagkakaisa. Kaya nga, ang sabi po ng ating pong Diyos sa pagpapatuloy, ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pag-ibig na tunay, nakatunayan ng Espiritu. Ang tunay na puspos ng Espiritu ay hindi lang marunong magsalita ng wika, kundi marunong ding magmahal. Kung saan naroon ang Espiritu, naroon ang pagpapatawad. Sabi nga, di ba, dapat mabagal kang magalit, mabilis kang magpatawad.
Hindi yung matagal kang magpatawad, mabilis kang magalit. Bahala ka, tatanda ka. Papangit ka pa. Sigurado yun. Totoo po yun. Eh bakit? Punong-puno na sama ng loob eh. Imagine mo isang palok pag pinipiga ka, asim. Di po ba? Maganda po. Eh, mamaya, galit na galit ka ron, hindi naman siya galit sa'yo. Wawa ka naman. Di po ba? Kaya napakaganda po sa ating pong mga buhay. Pag po tayo tinuruan ng Panginoon, araw-araw yung wisdom, tuturuan niya tayong mamuhay ng may katalinuhan. Hindi ka basta nagagalit ng walang kabuluhan. Tatanungin mo muna at usisain ng katotohanan bago ka magsabi ng isang bagay. Lalo na, kapag sa cellphone, nag-message ka. Lumipad na, paano mo pang mabawi yun? Pag pa naman nagbabasa ka kung kanino galing, yun yung naririnig mong tinig. Kapag po nagme-message si pastora sa akin, pag binasa ko po, boses niya naririnig ko. Di po ba? Pagmasdan niyo po, kapag ang kilala mong tao ay magagalitin, pag nag-message sa'yo, pag binasa mo yon, galit ang pakiramdam mo. Di naman ganon. Di po ba? Kaya napakaganda po na sa ating pong mga buhay, magbabad tayo sa salita ng Lord. Ito lamang po talaga yung paraan eh. Kaya nga, ang pag-ibig na tunay na katunayan ng Espiritu, ang tunay na puspos ng Espiritu ay hindi lang marunong magsalita ng wika, kundi marunong magmahal. Kung saan naroon ang Espiritu, naroon ang pagpapatawad, kababaang loob at pagkakaisa. Isang baga na inalis sa apoy ay mamamatay. Pero kung babalik mo sa iba, muling sisiklab. Ganun din tayo. Kapag lumayo tayo sa kapatiran, lumalamig ka. Kapag, sabi niya, pero sa pagkakaisa, muling nagliliyab ang apoy ng Espiritu. Letter B. Sabi niya, ang kapangyarihan ng pagkakaisa, nasa Acts po yan, Acts chapter 4. Sabi nga, sila'y napuspos ng Espiritu at dakilang biyaya ang sumasa kanila. Kapag nagkakaisa ang simbahan, dumadaloy ang kapangyarihan. Kapag hati-hati, nawawala ng daloy ng grasya o pagpapala. Kaya nga, sabi ng Panginoon, tayo raw ay isang puso, isang kaluluwa, kapangyarihan ng pagkakaisa. Ang malalim na kahulugan nito, alam niyo po kung ano sa Griego? Ito po ay tinatawag na literal na nangangahulugang huminga ng sama-samang espiritual. Imagine niyo po yon. Isa lang ang tumubos sa atin, walang iba si ating Panginoon Jesus. Kaya dapat tayo ay huminga bilang isang buhay na patotoo sa ating pong Panginoon. Iisang hininga. Ibig sabihin, iisang nagbigay sa atin ng buhay. Imagine niyo po, isa lang kayo ng hininga. Isang hinga lang, isang layunin, isang motibo, isang naisin. Walang iba kundi bibigyan ng kaluguran ang iyong manlalalang. Di po ba? Dahil tayo ay kanyang nilalang. At sa pagpapatuloy po, sabi nga rito, sabi niya, kapag nagkakaisa ang simbahan, anong nangyayari? Ano po nangyayari? Dumarating ang kapangyarihan ng kalangitan. Kaya nga, sa atin daw pong pakikipagkapwa, sabi niya, ang kapangyarihan ng pagkakaisa ay tinatawag na koinonia. Koinonia. Sabi rito, ang salitang koinonia ay literal na nagsasaad ng malalim na pakiramdam ng espiritual na napagkakaisa ng espiritual na pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa isa't isa. Sabi nga sa ating pong conclusion, aplikasyon, manalangin tayo na turuan tayo ng Espiritu. Magpatawad ng tapat, maging mapagpakumbaba, magmahal kahit mahirap mahalin. Kapag nakita ng mundo ang ating pagkakaisa, maniniwala silang totoo ang ating tagapagligtas. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, at silang lahat, Acts chapter 2 verse 42 and 44, at silang lahat ay sumasampalataya, ay nagkaisa at may lahat ng bagay na karaniwan. Ang Espiritu Santo ay hindi bumaba para lumikha ng maraming denominasyon. Bumaba siya para gumawa ng isang pamilya, isang katawan, isang simbahan. Hindi natin kailangan ng mas maraming programa. Kailangan natin ng mas maraming presensya ng ating pong Panginoon. Sabi nga sa huli, kailangan nating kumonekta ng mas maraming presensya ng Espiritu Santo ng pagkakaisa. Kailangan nating connected to the power of the Holy Spirit that builds bridges. Connected to the Holy Spirit that forms one body with many members.
connected to the power of the Holy Spirit that gives love sa panambahan. Amen po ba? Simbahan po ito ng Panginoon, di natin ito pag-aari. At alam niyo po, sa ating pong mga buhay, kung ikaw ay maraming reklamo, marami kang napapansin, hindi nawawala ng tamang tao ang Panginoon na kaya niyang ipadala sa bawat panambahan. At tayo po, nasabi ko po sa inyo, tayo po ay naririto at isang pribilehiyo na ating mapaglingkuran ng Diyos sa panambahang ito. Amen po ba? Natutuwa po ba kayo dahil isa kayong miyembro ng GIL Church worldwide? Pumalakpak po ang ating pong mga kamay sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, di po ba, tama naman po eh. Sa lahat po ng ating pong buhay, isa lang hinahanap natin katotohanan. At ang katotohanan ay maliwanag na nagsasabi na sa salita ng Lord. Ano pa man ang iyong marinig, puntahan mo ang salita ng Lord, ano ang kanyang sinasabi? At ikaw ay kanyang tuturuan. Kaya napakainaman pong lugar. Kung kayo po ay babad sa salita ng Lord, isa lang po ang sigurado, hindi kayo babad sa mundo. Di po ba? Babad ang isip mo sa salita ng Lord, hindi sa salita ng mundo. Ano ang lalabas sa'yo? Of course, salita ng Diyos na may katagumpayan at buhay. Di ba? Sabi niya, those who finds me finds life and receive favor from the Lord. Sabi pa niya, dagdagan natin, sabi niya sa Psalms 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako kukulangin sa anumang aking kailangan. Higit pa sa kaya mong isipin ang kayang ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Ephesians chapter 3 verse 20. Siya ay naging mahirap upang ikaw ay maging mayaman. Tiniis niya ang lahat ng hirap dun sa krus ng Kalbaryo upang sa minsanan niyang pagsasakripisyo, ikaw at ako ay magkaroon ng bahagi sa kanyang tiniis sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Complete redemption sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya kang gawing pagyamanin ng ating Panginoon. Unahin mo lang pagyamanin ng iyong espiritu at relasyon sa Kanya. Higit pa sa kaya mong isipin at hilingin ang kayang ipagkaloob sa iyo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di Kanya iiwan, di Kanya pababayaan. Kung ikaw ay nalulungkot, siya ang iyong lakas. Siya ang iyong kagalakan. Ikaw ay nagugulumihanan, siya ang iyong kapayapaan. Jan 14 verse 27, Jan 16:33. Sagana po sa kayamanan at kalakasan ang salita ng ating pong Panginoon. I encourage you everyone, paglabas niyo po rito sa panambahan, sikaripin niyo pong na inyong mga narinig na salita ng Lord, bulay-bulayin niyo. Kausapin niyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng salita ng Lord. Tinitiyak ko po sa inyo, bumilang kayo ng 2 buwan, baka wala pa nga. Lahat ng sinabi niyong salita ng Lord, hindi niya yun tatanggihan. Salita niya yun eh. Kaya damihan niyo po. Example, kung binigyan kayo ng salita ng Lord na diniklaran nyo ay 5 basket. Imagine nyo, di ba magpapasko ngayon 5 basket. Katakot-takot ang paghalungkat mo, ano kaya laman nun? Baka meron pang nasa ilalim. Di po ba? Paano kung 10 yan, 20 yan, nakapila, dinideliver sa iyong tahanan. Nagkukumahog ka ngayon, hindi sa kahirapan, nagkukumahog ka sa pagbilang ng pagpapana at kasaganaan na binigay sa iyo ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Wala kang pera, mahingi ka sa Lord. Di ba sabi niya, Haggai chapter 2 verse 8, akin ang ginto at pilak ng Panginoon. Wala kang ginto, mahingi ka sa Panginoon. Walang bagay na hindi mo kayang hingi sa Panginoon na wala siya. Lahat meron siya. Nahihirapan ng kalooban mo? Humingi ka ng kapayapaan sa Panginoon. Siya ang kayang magbigay ng lahat mong pangangailangan. Wala nang iba. Siya ang pinakamainam mong kaisa sa iyong buhay magpakailanman. Amen po ba? Na-encourage po ba tayo sa mga salita ng Lord? Nakakatuwa po ang ating pong Diyos, ano? Sa susunod po, marahil po, hindi lang kami ang tatayo rito. May midweek service tayo, may dawn watch, may Bible study. Isang araw naririto po rin kayo. Huwag po kayong matakot. Di naman po kayo magsasalita eh. Ang Lord naman ang gagawa nun para sa inyo. Kailangan nyo lang pong magbulay-bulay ng salita ng Lord. At bago kayo ba-assign dito, nasa devotion nyo na ang revelasyon ng Panginoon. Pipitasin nyo na lang, ilalagay nyo na lang sa teaching na ibibigay na yan. Amen po ba? Yun po ang sekreto ng pagdi-devotion. Hindi ka nagkukumahog, may assignment tayo. Binigyan tayo ng assignment. Naku, 1 linggo di mo ginawa, nagkukumahog ka ngayon, may Bible study, ang galing! Sa loob ng 7 araw, pininis mo yung 6 na araw sa isang araw lang. Iba-iba ang revelasyon. Hindi pwedeng mangyari yun. Halimbawa, sa music, iba-iba, araw-araw ang devotion.
ay hindi gumawa, makikita uli sa'yo ngayon, sila ngayon, mula Lunes hanggang Sabado, noon gagawin. Kanya-kanyang verse. Niloloko niyo lang po yung inyong sarili. Sayang yung pagkakataon na bawat araw ng revelasyon ng Panginoon sa inyo pong buhay. Kapag ikaw ay tila natatakot at ikaw ay bumibiyahe sa daan, meron ka pwedeng gawin. Ang kalooban sa akin ng Panginoon ay kaligtasan, hindi kapahamakan. Lagi niyo pong dideklara yun. Jeremiah 29:11, paborito po nating lahat yun, di po ba? At pag niyong kakalimutan, meron kayong supernatural resources. Meron kayong supernatural provision. Asan po yun? 2 King chapter 4 verse 2. At kung kayo ay nagugulumihanan minsan, sabi sa 2 Chronicle chapter 20 verse 12, Lord, I don't know what to do, but my eyes are upon you. Sigurado at tiyak ang tugon ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Sarap pong manahan sa presensya ng Panginoon, ano? Kapag ang inyong mga mahal sa buhay hindi pa nakakakilala, sabi niya, Acts 16:31, Joel chapter 2 verse 32, Lord, pag tumawag sa iyo ang mga mahal ko sa buhay, maliligtas sila. Paano maliligtas? Pakuriputan tayo sa offering, pipilitan mong bariya, doon ibibigay sa Panginoon. Wala namang masama sa bariya kung ito yung totoo at masaya yung puso mo. Ang sinasabi ko lang rito, yung sa bariya mong ibinigay, iyon ay ginamit sa misyon. Isa doon sa mga mahal sa buhay mo ay makakakilala dahil hindi mabubuo ang 100 ng walang piso. Kahit piso yan, nakarating sa misyon, nakakilala ang mahal sa buhay mo kahit nasa probinsya. Nakakilala siya dahil sa piso mo. Paano mo ipagdadamot yung maliit na bagay sa Panginoon na kaya niyang palakihin at pag-anihin ng kaligtasan? Amen po ba? Church, sipagan niyo po na magbulay-bulay ng salita ng Lord. Kung kayo po ay, pangit po sabihin adik, sabihin na natin, kung kayo adik sa cellphone, palitan niyo ng pagka-adik sa Biblia at salita ng Lord. Tingnan niyo kung anong pagkakaiba. 1 araw lang, 2 linggo lang, tingnan niyo. Subukan nyo ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Sabi nga, may gusto po ako sa inyong basahin. Sabi doon sa salita ng Panginoon, ayon po sa Colossians chapter 1 verse Colossians chapter 3 verse 10. Sabi niya, encourage po sa ating lahat. Pwede nyo pong sabihin sa inyo pong katabi. Ang isang Kristiyano, isang araw, hindi inaasahan at hindi sinasadya, gagawa din siya ng magandang desisyon at magkakaroon ng magandang intensyon at paggawa ng maraming aksyon, ng tamang aksyon. Mamumuhay rin siya ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana rin siya sa gawang mabuti. Lalawak din ang kanyang pagkaunawa sa Panginoon. Ito po yung magandang challenge. Wait for it. Di po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Sabihin niyo po. Isang araw, lalawak din ang aking pagkaunawa sa Diyos. Ay, ulit po natin. Yung iba po nakaganyan, nagsasalita, walang kausap. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, wait for it. Isang araw, ako ay lalakad rin. Kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa gawang mabuti at lalawak din ang aking pagkaunawa sa Panginoon. Hindi po ba, huwag kayong mainip. Sabihin mo sa kapatid mo, huwag kang mainip. Lalago din ako. Sasagana din ako sa gawang mabuti. Amen po ba? Ganyan ang mga sinasabi, hindi yung panay pamimintas. Maganda, papaalalahanan mo ng salita ng Lord. Huwag kang mainip. Magbabago din ako. Lahat ng luma akong damit na pagkatao, pagkakristyano, isang araw, wala na yun sa akin, nakasuot na yung bago kong pagiging kristyano. Di ba? Ay tuwan-tuwa, sino unang makikinabang? Ikaw at ang iyong pamilya. Di po ba? Okay, pwede na po siguro tayong tumayo, ano? Are you blessed, church? Praise the Lord. Napakasarap po ng magsama-sama, no? Kung meron lang kantang pinakamasaya sa kalangitan, pwede nating awitin yon dahil ang sarap ng magkakasama sa presensya ng ating pong Panginoon. Sige
Po, tayo po ay patuloy na umawit sa ating pong Diyos. Ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Napapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Minsan pa, ginagalang kita. Ginagalang kita, banal na Espiritu. Pwede mong awitin yan ng buong giliw sa iyong manglilikha. Sa buhay ko, napapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo, banal na Espiritu. Yes, O Lord. Hallelujah. Yes, O God. Minamahal kita. Yes, O Lord. Kung meron po sa atin pong kalagitnaan, minsan pa, na sasabihin mo sa iyong sarili, kailangan mo yung minsan pa na mag-alab sa paglilingkod, sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon, sa pakikipag-isa sa Kanya. Come. Sabi ng Panginoon, minsan pa, kanya-kanyang pag-aalabin. Ang iyong relasyon sa Kanya, Kanyang pag-iigtingin. Kung ikaw ay isa doon sa binabanggit ng Panginoon, sabi ng Lord sa'yo, lumapit ka. Kaya kita muling pag-iktingin kung ikaw ay nanlalamig ang relasyon mo sa akin. Kung ikaw man ay lulupapay sa kasalukuyan, kaya kitang palakasin. Ang sabi ng Lord sa'yo, lumapit ka. Mayroong isang nagmamahal sa'yo ng higit sa lahat. Lumapit ka at naririyan ang ating pong pastor na pwedeng manalangin sa'yo. Lord, your mercy never fails me. All my life you have been faithful. Yung banal santong Espiritu, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, salamat sa pagpupuno mo sa aming pong puso. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa simpleng salamat, Panginoon, kagaya, O God, na kung paano mo pinakain ng 5,000 tao, lalaki lang hindi kasama ang babae, sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. John chapter 6 verse 1 to 14. Gayon ka gumawa ng himala sa mga pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat po ng marami sa umagang ito na binusog mo kami ng iyong presensya na kailan may hindi namin makikita sa mundong ito. Sa iyo lamang namin tumatatagpuan. Salamat po ng marami, O God, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa simpleng salamat, Panginoon. John chapter 1 verse 1, nabuksan ng kalangitan. Sa tanghaling ito, Panginoon, uuwi kami ng may katagumpayan, dala-dala, Panginoon, ang kasaganaan ng salita mo na nakintal sa aming puso at kaisipan. Isang araw, Panginoon, simula ngayon, aani ka ng maraming parangal sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po ng marami sa pagsama mo sa amin, Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, sa kapangyarihan ng iyong banal na Santong Espiritu, sa pangalan ng iyong bugtong na anak. Salamat po, Panginoon, sa pag-iigting ng muling relasyon namin at pakikipag-isa sa iyo. Dinggin mo po ang aming pasasalamat at patuloy sa iyo po namin ibinabalik ng may paggalang, ng may pag-ibig, ng may pagmamahal ang aming pong pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Yesus. Amen.